irrespective of whoever it is, whether it is the president, whether it's the vice president, whichever impeachable officer it is. No? Hindi po ito ordinaryong mamamayan. They are at the highest levels of power. And more importantly, Congress has the clear mandate to basically make them accountable. Ito pong impeachment process dapat po ay simple, malinaw, at madaling intindihin ng ating mga kababayan. Dahil ito lamang po ang paraan para mapanagot po yung mga nasa taas. Dahil kung ito po ay gagawin po natin komplikado, ito po ay magiging pahirap, lalong-lalo na sa mga impeachable officers. Yung impeachment process sa House of Representatives, lalo na yung filing ng 3 cases against the President. Tapos yung denial ng Supreme Court ng motion for reconsideration filed by the House against yung impeachment ni Sara, Vice President Sara. Sino gusto mong magsimula? Terry? Magandang araw po sa ating lahat. Sa darating pong Lunes, magsisimula po ang proceedings ng House Committee on Justice. So nandito po kaming dalawa ni Congressman Chua bilang bahagi po ng committee ito. Si Kong Joel po ay Vice Chairperson ng House Committee on Justice. Siya din po yung Chair ng House Committee on Good Government. Ako po yung Chair ng House Committee on Public Accounts. So handa po ang buong komite na dinggin po yung pong dalawang tanong, sufficiency in form and sufficiency in substance, nung pong dalawang impeachment complaints na ifinailaban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So magsisimula po yung pagdinig sa darating pong Lunes alas 10 ng umaga. So antabayanan po namin yung pong paglalahad ng pong mga complainants ng lahat ng kanila pong magiging batayan dito po sa pagsasampa ng kaso laban kay Pangulong Marcos. No? So yun po yung una. Pangalawa, patungkol po doon sa Supreme Court decision relating to the impeachment of Vice President Sara Duterte, katulad po ng binabanggit ng amin pong Speaker Faustino Boji D. III, ginagalang po namin ang desisyon ng Korte Suprema sa usapin po na ito, pero linilinaw din po namin na pagdating po ng February 6, handa po ang Kongreso na tanggapin at dinggin ang lahat po ng mga bagong mga complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Mahalaga din po nga maglinaw tayo doon sa ilang bahagi ng desisyon po ng Korte Suprema. Umatas po yung Korte Suprema doon po sa restrictive due process requirements po nila sa original decision po nila, kung saan re-require po nila noon na bigyan ng pagkakataon ang mga respondent, impeachable officers na sumagot at magkaroon po ng kopya ng mga ebidensya. Wala na po ito ngayon sa resolution po ng motion for reconsideration. Ang requirement na lang po ng Korte Suprema ay una, lahat po ng mga House members na sasali sa isang impeachment complaint under the express route ay dapat may kopya ng draft impeachment complaint at lahat po ng mga kalakip na ebidensya. Pangalawa, kailangan po lahat ng mga miyembro na kasama doon sa plenary deliberations nito pong impeachment complaint po na ito undertaken through the express route ay dapat may kopya rin po ng mga articles of impeachment at yung pong kanila pong kalakip pong mga ebidensya. So, ayan na po yung dinulo nito pong paglilinaw po ng Korte Suprema sa ilalim po ng motion for reconsideration po na ito. Pero ginigit po ng Kongreso na ang meron pong exclusive power sa impeachment initiation ay hindi po ang Korte Suprema, kundi ang House of Representatives po mismo sa ilalim ng 1987 Constitution. So despite the motion for reconsideration, we will insist on it. We will implement the exclusive power of the House.
irrespective of whoever it is, whether it is the president, whether it's the vice president, whichever impeachable officer it is. No? And syempre, we take exceptions to several notes that had been stated in the resolution itself. As though yung pong impeachment proceedings daw po ay pwedeng gamitin against critics. I think it is very important to make the point that impeachable officers are not critics. These are high public officials that know very well that they're impeachable officers that can be subjected to impeachment. So ibig sabihin, hindi po ito ordinaryong mamamayan. They are at the highest levels of power. And more importantly, Congress has the clear mandate to basically make them accountable. So, yun po, we will proceed with our mandate in the impeachment proceedings against the President, and in the event that new impeachment cases will be filed against the Vice President, the Congress is ready to receive and act on all of these cases moving forward. Siguro dadagdagan ko na lamang po yung mga sinabi po ni Congressman Terry Ridon. Bagamat kami ay kami po ay tatalima sa kautusan ng Korte Suprema at ito po ay aming ginagalang, pero hindi ibig sabihin po nito kami po ay sumasang-ayon. Dahil kung makikita po ninyo sa kanilang mga naging desisyon nung una at sa pangalawa, ay meron pong mga pagkakaiba. Kagaya po nung una, nire-recognize sila. Halimbawa na lang po kung paano i-interpret yung session day. Nung doon po sa una, nire-recognize nila na ito, at sinasabi nila, ito ay hindi kagaya ng calendar day. Pero dito po sa kanilang pangalawang desisyon, sinasabi nila na dapat it should be interpreted as calendar day. So ano po ang pagkakaiba ng dalawang yun? Magkaiba po talaga yung session day ng Kongreso. Dahil sa Kongreso po, halimbawa po, meron po kaming session ngayon, Lunes. Tapos hindi po natapos, ni-recess namin, hindi po namin ni-adjourn. Ito po ay tinuloy namin the following day. One session day lamang po yun. Pero dito po at yun po ay naging naging kultura na ng Kongreso, maski dati pa. So, pero ngayon po, lumalabas po, for purposes of impeachment, gumawa po sila ng sarili nilang definition pagdating po dito sa calendar day. At hindi ko rin po masisisi, hindi rin po namin masisisi kung bakit yung iba pong mga legal luminaries at ang ating pong Senate President, si Senate President Tito Soto, ay sinasabi na nagkakaroon ng judicial overreach. Dahil nga po, ito po ay sa kanilang interpretasyon at sa aking pong tingin ay ini-interpret po nila ng iba yung rules. Dahil rules na po ng House ang tinatamaan po dito. Pangalawa po, kung titignan po ninyo, maski po sa ating saligang batas, maliwanag po yung word na initiate. So dati po, pag sinabi pong initiate, ibig sabihin filing at House action. So when you say House action, dalawa lang po to. It's either you refer it to the Committee on Justice or by a one-third vote ng Kongreso sa plenary. Pero ngayon po, nagkaroon na po ng word na deemed initiated dito po sa latest ruling. So with that, parang sinasabi nila pag hindi na-actionan ng House within the 10 session day, na base rin po sa interpretation nila na session day, ibig sabihin po nun, deemed initiated na agad. Therefore, papatak na yung 1-year bar rule. So with that, nagkakaroon po ng nagkakaroon po ng konting diskusyon kung kinakailangan ba ay o matatamaan pa, maapektuhan ba yung House rules. So in fact, sinasabi nga po ni Senate President na sa ngayon siya ay dahil sa mga nangyayaring pagbabagong to, mukhang siya ay open na sa pagbabago ng ating saligang batas. Alam po ninyo, ang sa akin lamang po, ito pong impeachment process dapat po ay simple, malinaw,
at madaling intindihin ng ating mga kababayan. Dahil ito lamang po ang paraan para mapanagot po yung mga nasa taas. Dahil kung ito po ay gagawin po natin komplikado, ito po ay magiging pahirap, lalong-lalo na sa mga impeachable officers. Siguro, bago ibukas yung hapag sa mga tanong, very important din ho, siguro, total parang very concerned, no? Yung pong Korte Suprema sa usapin po ng timelines. Ang sinasabi po nila, impeachment should be an expeditious process, no? Ibig sabihin, mabilis, no? But we'd also like to bring the question back to the Supreme Court today. Isa po doon sa mga very clear self-executing provisions ng 1987 Constitution ay dapat ang mga kaso ng Korte Suprema ay nare-resolve within 24 months from the last submission of a brief, a memoranda, or similar documents. Very important for the Supreme Court to also respond. Nagagawa ba nila ito? Kasi I'm quite certain there are several very high public interest cases like yung pong non-contact apprehension case. It has been pending with the Supreme Court for the longest time. It has not yet been resolved. So ibig sabihin, to stick it to Congress, that impeachment is a matter, I think they should look at themselves as well on whether or not they're able to comply with this particular 24-month period to resolve cases within their court.